Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. Senator Soto harapang binira ang Duterte Diskaya Senators. Remulla hinamon si Marcoleta. Mga traidor sa Senado nalantad ang plano. Cayetano sinampal ng kaldero. Matapos nalantad ang umano'y pakay ng mga minority bloc sa Senado na binubuo ng mga alipores ni Duterte na gustong ikudita si SP Soto at palitan si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Abay mga Duterte, harapang binira ang kanilang mga patutsada. Lalong-lalo na itong mga nagpapanggap na pastor de senador na nasanay na umano sa panlilinlang, kaya naman talagang pinalamon ng katotohanan itong mga Duterte Diskaya Senators. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po, subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nangatwiran si Senator Rodante Marcoleta tungkol sa pagsulong niya ng witness protection para sa mga Diskaya. Hindi kasi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang request niya last week para ilagay sa witness protection program ang mag-asawang sina Sara at Curly. Para kina Soto at Justice Secretary Boying Remulla, kailangan daw munang ibalik na mag-asawa ang kinuha nila sa gobyerno. Tama. At dapat hindi sila mamili sa mga pahayag tungkol sa flood control scandal. Pinuna pa ni Marcoleta si Remulla. Dahil bago pa man daw kumanta ang mag-asawa, may naging pag-uusap na raw sila tungkol sa paglitaw ng witnesses na kalaunay sinuportahan ng kalihim. Alam nyo naman si Secretary Boying Remulla, matalik kong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Grabe mga kaibigan, no? Ang tindi talaga ni Senator Marcoleta. Pinapalabas niya na parang ang sinungaling dito si SOJ Remulla. Ganun ba yun? Na meron na silang usapan? Mga kaibigan, no? Kaya marami ring nagagalit dito kay Marcoleta. Dahil nga sa mga reason niya mga kaibigan, mantakin nyo, ipinapabalik yung pera na di umano'y ninakaw ng mga Diskaya. Abay, hinaharang niya. Mga kaibigan, taong bayan po yung naniningil. Oo, at gusto ng accountability dyan sa mga mag-asawang Diskaya na yan. Tapos sinisisi mo pa si SOJ Remulla, yung sa mga senador tulad ni Soto, ni Lacson, at ang iba pa na mga kababayan natin na para bang ang biktima dito na pinapalabas ninyo ay yung mag-asawang Diskaya na pinagdadamutan ang karapatan nila. Grabe mga kaibigan, no? Kaya eto yung matinding buwelta ni SOJ Remulla dito sa mga kasinungalingan. Hindi umano nangako si Justice Secretary Crispin Remulla kay Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Ayon kay Secretary Remulla, bagamat nagkausap sila ng senador, hindi niya ito nangangahulugan na umaayon na siya sa gusto nito. Actually, gusto ko tanongin sa kanya kung meron siya recording ng usapan namin. Oh. Kasi we spoke on the phone for a few minutes. And is that supposed to mean that I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life? Binigyang diin pa ni Secretary Remulla na may prosesong sinusunod ang Tama. pagkonsidera para sa state witness. I cannot take it for somebody that porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun, wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng witness protection program. It does not emanate from a request of the chairman of the Blue Ribbon Committee and saying, para gawin mo itong state witness. It cannot happen that way. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni SOJ Remulla na kailangan talaga dumaan sa due process. Hindi yung agad-agad ay gagawing witness itong mag-asawang Diskaya. Kahit pa ang sinasabi ni Marcoleta na kawawa naman itong mag-asawang Diskaya, mas pinapaboran pa at nagmumukhang kawawa yung mga mandarambong, di ba? Kaya nga may sagot dyan si Senator Tito Soto sa mga claim at mga birada, patutsada ng mga Duterte Diskaya Senators. Abangan nyo po yan mga kaibigan mamaya. Pero ito muna yung mga sinasabi ni Cayetano na talagang tinuktukan ng kaldero mga kaibigan. Ito mga kaibigan, connection pa rin ito sa mga usapin sa flood control projects, di ba? Yung mga corrupt. Abay, mantakin nyo mga kaibigan ang sabi ni Caldero dito. Sabi niya, lahat daw tayo ay guilty sa pag-vote buying pertaining sa mga politicians mga kaibigan. Yung pagnanakaw, panloloko at pagsisinungaling. Pero daw ang pinaka-importante dito ay yung talagang magsisi ka. Tapos gagamitan tayo ng mga Bible verses. Kasi marami po yung mga ganito nagdadamit pastor. Pero sa totoo lang, napaka-demonyo talaga. Kaya naman mga kaibigan,
buwelta ni attorney, Hoy Caldero, may mga politikong hindi nag-vote buying. Kaya wag mong itulad sa'yo or lahatin na lahat may kasalanan. Which is totoo naman mga kaibigan. Nanonormalize po kasi. Lalo na sa mga politiko, yung pagnanakaw. Diba? Okay lang na magnakaw sila ng magnakaw. Basta sa huli, magsisi sila. Ano yun? Kaya nga ang gusto ng taong bayan at ang ginagawa ngayon ng Pangulo, lalo na yung ICI, ay magkaroon ng accountability. Lahat ng magnanakaw. Yun ang totoo mga kaibigan at yun ang dapat. Hindi lang yung tamang pagsisisi lang. Hindi yan, hindi ganun yun. Accountability dapat. Kaya nasasanay kayo Ang gusto talaga natin mga kaibigan ay accountability. Tulad na lamang sa dalawang senador na to na trending ngayon mga kaibigan. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa corruption. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng dalawang senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. I'm just doing my job as your senator. I want to get all the bad crooks here. Mga kaibigan, gusto daw gawin ni Jinggoy talagang huliin lahat ng mga mandarambong, di ba? Kaso hindi yun yung nakikita namin Unang-una mga kaibigan yung usapin sa impeachment trial ni Sara Duterte, kung saan mga kaibigan gusto ng taong bayan ay accountability, di ba? O anong ginawa ninyo? O isa ka sa bumoto di ba? Na ibalik yung kaso sa Kongreso. Isa ka sa bumoto na ilibing na agad-agad yung kaso ni Sara Duterte. So paano mo yung sasabihin na gusto mo na hulihin yung mga mandarambong na yan, di ba? Samantalang ikaw mismo hindi mo nga ginawa. Yung accountability na gusto ng kababayan natin, yung impeachment trial na para sa lahat sana, ganun din kay Sara Duterte para patunayan niya sa sarili niya. Kung totoo ba na wala siyang ginawang kabalbalan, hindi nyo binigay yan, ipinagkait nyo sa taong bayan. Tapos sasabihin mo, ginagawa mo yung trabaho mo bilang senador na gusto mong huliin, cornerin lahat yung mga magnanakaw. Nasa harap nyo na yung sinasabing magnanakaw bakit di nyo tinuloy dati yung impeachment trial ni Sara Duterte? Kung totoo yung mga sinasabi ninyo. Ay nako talaga dito naman tayo mga kaibigan sa madrama na to. Ay nako talaga Dear colleagues, kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan, kahit wala akong ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot picture ng isang telepono. Kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay nyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit po si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Again, Mr. President, hindi ko kailangan na may sumuporta sa akin dito sa Senado. Kahit isa po dito sa Senado, I appreciate yung mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, it's not my problem. Ang alam ko lang, Mr. President, mahirap na ikaw paparatangan tapos sa mismong sarili mong bahay, hindi ka maproteksyonan. Sa mismong sarili mong bahay, pinagdududahan ka o hindi ka man lang mapakinggan, Mr. President. At parang ang nagiging dating ngayon, kung ano ang gusto ni Bryce, nitong Assistant District Engineer, siya po yung masusunod. So yun lang Mr. President. Akin po, kung ibabalik po siya dito, let the plenary decide and let's continue to abide by our rules. Marami pong salamat, Ginoong Pangulo.
'Di ba mga kaibigan? Ang linaw naman yung gusto nilang naratibo na paniwalaan natin. Pero hindi uubra yan, 'di ba mga kaibigan? Yung mga sinasabi nila na dito sa Senado parang wala na daw Senate rules sa panahon ni Soto. Yan yung mga gusto nilang iparating mga kaibigan eh. Mas pinapaniwalaan ni Soto si Bryce kaysa kay Diskaya, na si Diskaya ay may mga ibinunyag ng mga congressman, samantalang si Bryce mga senador, 'di ba? O yung mga narrative nila mga kaibigan na wala daw pumoproteksyon sa kanila, kawawa na daw silang mga minority, mga Duterte diyan sa Senado. Bakit daw hinahayaan? Kitang-kita mga kaibigan, 'di ba, na ginagamit ng mga ilang senador itong usapin ng flood control scam na 'to, 'di ba? Yung mga anomalya dito para sa kanilang political agenda, yung kanilang pansariling interes at syempre para proteksyonan yung kanilang sarili. Tignan lang natin mga kaibigan na hindi na tayo magtataka kung mga susunod na araw talagang may kudeta dito. Gusto talaga nilang kunin yung Senate presidency. Sila yung gustong maghari-harian dito. Pero ang tanong dito, papayag ba mga kababayan natin, ang taong bayan, na sila yung maghari-harian dito? Kasi nga ang gusto natin, accountability. Hindi yung ganito, puro kadramahan. Tulad na lamang mga kaibigan, yung drama kahapon na pinagsasabi ni Senador Marcoleta, 'di ba, na naawa siya dito sa mga Diskaya kasi nga daw hinihiling niya na ipasok sa witness protection program, bakit naman daw ayaw at pinapabayaan itong mag-asawa. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng pinagsasabi ng mga Duterte Diskaya senators, ito yung balik sa inyo at buwelta ni Senator Soto. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, wala namang binabanggit talaga si Senator Soto ng mga pangalan, lalong-lalo na itong mga senador. Kaso itong si Marcoleta, tinatamaan yata Kaya ganun na lamang kung magalit nag-aalboroto. Nako talaga. 'Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga Wala akong binabanggit na ganun. You should not feel alluded to when I say na among kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador Totoo. Diba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Maraming nabanggit kaya isa-isayin natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila Ang dami nilang pwedeng bayaran sa security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Bakit kailangan gobyerno? Galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Soto. Pero yung gagawin mong agad-agad na witness, talagang makakalaban mo dyan, taong bayan. Kaya nga, ewan ko ba kung ano nangyari dito kay Marcoleta? Kaya nga matindi yung tanong sa kanya ng taong bayan Magkano ba? At saka hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Totoo. Ang pwede sa Witness Protection Program, not the most guilty.
Yun ang sinasabi ng batas. Pag ang media kausap mo, kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Totoo naman lahat, mga kaibigan, yung sinabi ni Senator Soto dito. Kaya, well, sunog na sunog talaga itong mga Duterte Diskaya senators. Lalong-lalo na itong mga claim ni Marcoleta. Ay, ewan ko talaga anong nangyari talaga dito sa ating Senator Marcoleta. Sana mag-focus na lang siya sa pangako niya na libreng kuryente, di ba? O pababain yung singil ng kuryente. Ang gusto ng taong bayan is accountability at transparency. Yung mga nagdadrama-dramahan at naggagalit-galitan, nako, kumita na yan nung panahon ninyo. O yung mga sinasabi ninyo na gusto ninyo na proteksyon na ng taong bayan, gusto ninyo na huliin lahat ng mandarambong, hindi nyo nga ginawa sa amo ninyo eh. Tapos ganyan pa yung nirarason ninyo sa amin. Nako po, hindi yan uubra. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.